Alright, so once again, magandang araw po para sa ating lahat sang sulok man tayo ng mundo naroroon. Ako po ang iyong makakasama at ako po ang iyong speaker ngayon at my name is Winifred Asuncion Jr. Okay? So welcome to IMG or International Marketing Group na kung saan ang IMG po ay nag-o-offer about total financial solution para sa lahat ng mga kababayan natin. Nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa ka. Okay? So bago tayo mag-start, let us put ourselves in the holy presence of God. Sabayan niyo po ako sa ating pambungad na panalangin. Okay? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. All together, today I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, para po sa lahat, lalong-lalo sa mga first time po na makaka-attend po ngayon, welcome to IMG or International Marketing Group na kung saan ang IMG po ay nag-o-offer about total financial solution. Okay? So very common para sa ating lahat yung magkaroon ng financial problem. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay yung about total financial solution para mabigyan po natin yan ng solusyon. Okay? Building your future, taking control of your money. First, kung tayo yung naghahanap buhay, tayo yung breadwinner of the family, then dapat, no, nasa ating kamay yung control ng ating kinikita. That is why kailangan po natin maaral, matutunan yung kahalagahan ng financial education. Now, which is ito yung ginagamit natin na libro, kasama of course natin dyan, si Brother Boss Sanchez, no, bilang isang financial guru po natin. At sabi nga dito, knowledge is power. Kaya napakahalaga po na matutunan natin, ano, napakahalaga po ng knowledge, no? But applied knowledge is more powerful. Yung may execute natin kung ano yung mga natututunan natin, yan po yung mas powerful. So dito sa IMG, ang pinaka-the best dito sa IMG, yung tinuturo ng IMG about financial education, paano ka makakapag-ipon ng tama, paano ka makakapag-invest ng tama, no? Yan po, no, na-execute na po natin agad yan. So hindi lang ito puro aral, training, webinar, no? Kundi kasama na dyan yung gawa, di ba? Yan po yung pinaka-the best. Kaya tandaan natin, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Why we need financial education? Bakit nga ba kailangan nating maaral, matutunan yung kahalagahan ng financial education? Ito po yung reason. Ano, nakalagay po ito sa ating libro. Many good people fail. Many hardworking, smart, young, and old people fail. No? Kahit masipag ka pala, magaling kang kumita, kung kulang yung kaalaman mo when it comes to financial, no, para ka lang nagtratrabaho para makapag-survive. Many teachers, OFWs, doctors, engineers fail, kahit pala mga professional yan, teachers o anuman, di ba, nag-fail. Kaya marami tayong nakikita na kahit ang ganda ng trabaho, ang laki ng kinikita, no, when it comes to financial, nag-fail. Okay, retiring without enough savings. Yan po yung pinakamasakit. Binigay mo na yung buong buhay mo sa pagtatrabaho, pero pagdating ng pagre-retire mo, kaawa-awa ka. Bakit? Wala kang sapat na ipon para sa retirement mo. No? People don't plan to fail. They simply fail to plan their personal finances. Bakit? Walang panahon sa pag-aaral ng financial. Yan po yung nakalimutan. Bakit? Nag-focus ka lang doon sa paghahanap buhay. Di ba? Katulad po nito, ano, dating school principal noon, naging janitress po. In-interview yan ni Corina Sanchez. Sabi nga ni Corina, Nanay, mahirap po bang isipin na dating principal ka, pero ngayon janitress? Di ba? Napakalungkot, napakahirap isipin. Principal ka noon, ang ganda ng trabaho mo,
ang laki ng kinikita mo. Pero pagdating sa finale, no, naging janitress ka. Bakit kailangan mo pa rin mag-survive, di ba? Kung makikita natin yung mga nabalitaan natin, yung mga sikat na artista noon, di ba? Ang lalaki ng kinikita nila noon, gaganda ng buhay nila ngayon, di ba? Pero pagdating nung sila ay nag-retire, di ba? Marami yung mga mayaman noon, pero naging mahirap pagdating sa finale. Bakit? Lack of financial education. Isa yan sa mga tinuturo po ng IMG para sa lahat, mayaman ka man o mahirap ka, kailangan maaral natin, matutunan natin yung kahalagahan ng financial education. Wrong money mindset. Many people, ang paniniwala nila, ang financial education, para lang yan sa mga mayaman. Di ba? Hindi po. Para po ito sa lahat. No? Many believe, maraming naniniwala na ang solusyon when it comes to financial challenges, pag nagka-problema sa pera, emergency kasi. 'Di ba? Yan yung laging word, emergency lang kasi. Kaya kailangan ko, 'di ba? Pag nagkaroon ng emergencies, walang ibang solusyon kundi mangutang. Some even rely on luck. Tataya ng loto, tataya ng wedding, na umaasa pag nanalo, masosolusyonan yung kanilang financial problem. At yung iba, no, hindi po naniniwala, no, hindi po naniniwala na kailangan paghandaan yung future, no? Marami. So dito sa IMG, okay, dito sa IMG, pwedeng mabago yung buhay mo. Kung dati gastador ka, kung dati utangera ka, utangero ka. So dito, pwedeng mabago, no? Pwedeng mabago yung buhay mo. Minsan kasi akala natin, hindi nauubos yung income. Lalo na yung ngayon, kung titignan mo po, ang Pilipino, pag maganda trabaho, okay, malaki ang sweldo, di ba? Ang lakas po ng loob niyan, mangutang, mag-loan, whatsoever. Bakit? Alam niya na meron siyang pambayad. How about, no? Pagdating ng panahon na wala ka ng trabaho, di ba? Paano na yung sarili mo? Kala kasi natin minsan hindi nauubos yung ating income. Kaya nga, habang malaki ang income, samantalahin mo, mag-ipon ka. Okay? Ito yung challenge ng karamihan. Low savings, no? And high debt. Wala ka na ngang ipon. Paun ka pa sa utang. Di ba? Yan po yung pinakamasakit na katotohanan na ilang taon ka nang nagtratrabaho, 5 years from now, 10 years, 15 years, 20 years, wala pa rin ipon, baon pa rin sa utang. Okay? Di ba? At marami sa mga Pilipino gumagamit ng credit card. Hindi po masama. Take note, hindi po masama ang paggamit ng credit card. Kaya huwag mo lang gagamitin pang emergency fund mo. Baka mabaon ka sa utang. Okay? Many people hindi marunong mag-manage ng ating utang. Okay? Kaya yung utang ang nagmamanage sa kanila. Di ba? Minsan, magbaon na baon ka na sa utang, hahanap ka lang naman ng pag-uutangan para meron ka na naman pambayad doon sa utang. Kaya yan yung isang reason bakit tayo nababaon ng nababaon sa utang kasi ginagawa nating solusyon yung pangungutang. Pangatlo, their salary move from hand to mouth. Minsan, nagsweldo ako, okay lang yan, pasasalamat ko sa sarili ko, pakainin ko buong pamilya ko, nagsamgyupsal, unlimited kain dyan, ubos. Di ba yung iba, hand to hand, nadadaan naman sa kamay yung kinita. Pero after how many days, napunta na sa ibang kamay. Okay? Pinambayad lang ng utang. Ubos. Okay? Ubos yung sweldo. Then, kailangan magtrabaho. Habang nagtratrabaho, wala ng allowance. Diba? Mangungutang na naman yan kasi alam na naman niya may sahod yan. Diba? Then, pinakamasakit, touch me not. Sumasahod ka sa ATM. Social na ngayon kasi hindi mo na kailangan pipila pa, di ba, sa pagsahuran. Kundi diretso na sa ATM mo. Ayan. Okay, sahuran na, alam mo na may laman na ATM. Ang pinakamasakit, hindi mo hawak yung ATM mo. Bakit? Nakasanla. No experience ko po yan. Hindi ko po yan kinakahiya. Nung nasa Macau po ako, nung OFW po ako, nakasanla ATM ko, nakasanla passport ko. Okay, lack of financial education. Kaya very thankful po ako sa IMG. Dahil sa IMG, nakuha ko ATM ko, nakuha ko passport ko. Then after that, naayos ko yung finances ko, umuwi na ako ng Pilipinas. Okay? So yan po yung ginawa. Yan po yung napakalaking tulong na nagawa po sa akin ng IMG. Then, maraming mga Pilipino mahilig sa loan, mangutang, di ba? Napakadaling mag-loan. Okay? Kung papansinin mo, yes, madaling mag-loan. Pero yung interest na binabayaran mo, yun yung magpapahirap para sa'yo. Di ba? Kung kaya mo magbayad ng interest, then dapat kaya mo din bayaran yung sarili mo. Kung kaya mo magbayad ng ibang bills, dapat huwag mong kakalimutan bayaran mo din yung sarili mo. Di ba? Dahil time will come, no? Lahat tayo tatanda, lahat tayo magre-retiro.
Baon sa utang, hirap magretiro. Ang mga Pilipino kailangan umabot ng 60, 65 years old no, sa pagtatrabaho para lang mag-retire. Alam nyo, hindi na po kailangan dapat paabutin yan ng 60, 65. At the age of 50, dapat retired ka na at i-enjoy mo na yung buhay mo. Sa kadahilan ng umaabot ng 60 to 65 dahil wala pang pang-retirement. Yung iba yan, baon pa sa utang kay hindi pa po makapag-retire. Di ba? Yan po mostly yung reason. Okay? Why people fall on debt trap? Huwag nating hayaan. Mas malaki na yung utang sa'yo. Napakaraming temptation, no? Pag lumabas ka, pumunta ka sa mall, ayan mga makikita mo. 'Di ba? So wag mong hahayaan na mas malaki yung utang na utang sa'yo. Okay? So ano yung kailangan mong gawin para makaiwas ka ng pagkakautang? Kailangan mag-build ka ng emergency fund. Kaya tinawag na emergency fund from the word emergencies. Yung laging sinasabi ng nangungutang, emergency lang kasi. Okay? Emergency lang pare, manganganak si Mrs. Hindi po emergency yon. Di ba? So kailangan meron tayong emergency fund. Paano ka ba magbibuild ng emergency fund? Take note, tandaan mo to. Times 6 ng monthly income mo ang dapat laman ng savings account mo. Ulitin ko. Times 6 ng monthly income mo ang dapat laman ng savings account mo. Para in case of any emergencies, na bagyo yung bahay mo, hindi mo kailangan mangutang. Bakit? Meron kang fund. Di ba? May pangpaayos ka sa bahay. Di ba? Nasira yung sasakyan, di mo kailangan mangutang. Meron kang fund kasi meron ka lang emergency fund. Di ka na mangungutang. Yan po yung kahalaga niyan. Di ba? Naayos mo yung pangungutang mo. Eh, nagkaroon ka ng emergency fund mo din. Aralin mo na paano ka mag-ipon. Eh, paano papalaguin yung pera na kinikita mo. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. Okay, ito yung tinatawag natin na abundance formula. Okay, yung masagana, dapat yan naman yung pangarap ng karamihan lahat, di ba? Yung magkaroon ng masaganang buhay. So, sa pag-iipon, meron tayong tinatawag na abundance formula. Ito yung 10-20-70 rule. Tandaan mo, wag mong tatayaan sa wedding yan. Ha? 10-20-70 rule. Anong ibig sabihin yan? 100% ng monthly income mo, ang unang ibabawas mo, 10% tithes para kay God. Pasasalamat mo yan. Then, 20%, ilagay mo yan sa savings and investment mo. Bayad mo yan sa sarili mo. Ang madaling salita, 10% pay God and pay yourself first. At yung may iwan na 70%, yan lang dapat yung ibabudget mo. No, yan lang dapat yung ibabudget mo. Yung 70% na yan. Okay? Then, anong kailangan gawin para magawa natin yan? Manage and reduce expenses. Anong ibig sabihin? I-manage mo yung mga gastusin mo at as much as possible, magbawas ka. Di ba? Ano yung mostly na pinaggagastusan? Yung mga basic, yan, soft drinks. Ha? Ang dami mga Pilipino addict sa soft drinks, addict sa kape, katulad ko. Marami mga Pilipino, yan, mahilig ang manigarilyo, bumili ng alak. Di ba? Kung i-compute mo yan, yung sigarilyo na yan, magkano yung nagagastos mo sa isang araw? Magkano nagagastos mo sa isang linggo? Magkano nagagastos mo sa isang buwan? Kung inipon mo sana yan, pwede makapagbigay sa iyo ng 1.8 million. 'Di ba? Yung mga tumataya sa lotto tickets, 'di ba? Yung araw-araw tumataya, sabi nila 2020 lang naman sir eh. Pero pag nanalo yan, milyon-milyon, eh kailan ka pa mananalo niyan? 'Di ba? Mas panalo pag inipon mo yan, ininvest mo, mas panalo ka diyan. 'Di ba? Extra phone bills, hindi mo napapansin sa hilig mong manood ng mga kung ano ng mga pinapanood diyan. 'Di ba? Load ka ng load kung walang wifi. Pedicure, manicure sa mga kababaihan, weekly, 'di ba? Hair maintenance, yung mga kulot, nagpapaunat, yung mga unat, nagpapakulot, di mo na mawari. Di ba? Tingnan natin, sample soft drinks. Mahilig ka mag soft drinks. Example lang, 20 pesos per can. Nakakadalawang can ka sa isang araw. Magkano yan? 1,200 pesos per month. Magkano yan sa isang taon? Kung i-compute mo, 14,400. Alam mo ba, pag inipon mo yan, yung 20 pesos na yan, okay? Sa 12% interest rate, sa loob ng 20 years, meron kang 1.2 million. Tagal naman ng 1.2 million na yan. 20 years bago magkaroon ng 1.2 million. Bakit? Ilang taon ka na ba ngayon? Meron ka namang ipon na 1.2 million? Diba? Wala. Dahil di ka nga nag-ipon. Diba sana may nagturo sa atin noon? So anong kailangan gawin?
cut the little expenses. Sabihin mo yan, no? Sa partner mo, cut the little expenses. Dahil ang buo, nagsisimula po yan sa barya. Huwag mong baliwalain. Barya lang yan. Dahil yan ang magbibigay sa iyo ng buo. Okay? So, classify your needs and wants. Purpose ba o forma? Okay? Maraming mga Pilipino gusto na ka-iPhone. Pero walang ipon, walang masama. Kahit dalawa, tatlo ang iPhone mo, basta marami kang ipon, may mga protection ka. Pero kung wala ka pang ipon, huwag ka muna mag-iPhone. Diba? Maraming mga Pilipino gusto nakabag ng Louis Vuitton. Social ang bag, wala namang laman. Diba? Then save instead of sale. Huwag kang magpapa-temptation sa mga sale, sale, sale dahil mapapagastos ka lang, hindi ka naka-discount dyan. Okay? Then iwasan din yung pagkain sa labas, no? Marami mga Pilipino, ewan ko ba no, kung bakit pag kumain sa mga gandang restaurant, sa mga masasarap na pagkain, pipicturan, ipopost sa Facebook. Pagdating sa bahay, wala namang ulam. Totoo yan. Di ba? So, anong kailangan natin gawin? Iwas luho para iwas luha. Tandaan po natin yan, no? Then, understand where your money goes. Saan nga ba napupunta? Ano ba yung malaking butas sa bulsa natin? Dapat alam mo kung ano yung mga liabilities mo. Liabilities, ito yung lagi nating pinagkagastusan. Okay? Pag sinabi mong asset naman, ito yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng income. Yan, nagbibigay ng pera sa pocket mo. Sabi ni Mr. Robert Kiyosaki, di ba? Bumili ka ng gadget, bumili ka ng iPhone, ginamit mo yan pang online business. Asset yan. Bumili ka ng iPhone kasi kapitbahay mo, nainggit ka, naka-iPhone, classmate mo, naka-iPhone, katrabaho mo, naka-iPhone, bumili ka na rin kahit di mo pa kaya, inutang mo pa yan. Di ba? Liabilities po yun. Okay, bumili ka ng car, pinarentahan mo, asset po yan. Okay? Nagpatayo ka ng malaking bahay kasi OFW ka, seaman ka, walang nakatira. Liabilities po yan. Bumili ka ng condo, pinarentahan mo, asset po yan. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng asset versus liability. Kaya asawang tambay, asset or liability, ikaw na po ang sumagot dyan. Okay? Mag-invest dapat sa asset. Okay? Understand how money works. Ito yung tinatawag natin the wealth formula. Ilang formula na yung ibigay natin? Diba? Madami na emergency fund. Paano mag-build ng emergency fund? Times 6 of your monthly income dapat laman ng iyong savings account. Another formula, abundance formula. Ano yon? Okay, 10-20-70 rule. 10% para kay God, 20% sa sarili mo, 70% para sa iyong lifestyle. Ano naman to? Wealth formula, di ba? Step by step ang pagbibuild, hindi po instant nakikita ka na yayaman ka. 'Di ba? So dito kailangan ng pera, kailangan ng oras, kailangan alam mo kung magkano yung rate of return at dapat alam mo kung magkano ang inflation rate. Inflation rate, ito yung tinatawag natin na pagtaas ng bilihin. At of course, yung tax, no, napakalaki ng tax, hindi na uubos yung tax. Okay, yan po yung tinatawag natin na the wealth formula. Alright? Then, ganito ba ang bulsa mo? Okay, tignan mo, pakicheck mo ang bulsa mo, marami bang butas yan? Okay? Marami bang butas yan na kahit anong sipag mong magtrabaho, okay? Parang yan, yung nakikita yung timba, kahit anong sipag mo, literal, punuin mo ng tubig yan kung maraming butas, hindi mo yan mapupuno. Tama, ganun din sa bulsa natin. Di ba? Kaya sabi ng iba, parang coke lang yan. Kung hindi sakto, zero ang lagi ang laman ng wallet mo. O, di ba? Reason why we need to say, bakit nga ba? Kailangan natin mag-ipon. Meron tayong tinatawag dito na the X-curve concept. Dalawang linya, isang linya pataas at isang linya pababa. Yung isang linya pataas, yan yung tinatawag natin na money line. At yung pula, yan yung tinatawag natin na responsibility line. Okay? Mostly, no, pag bata pa, wala pang ipon. Okay? Mataas ang responsibility pag wala kang ipon, no, puro utang na lang. Malaki ang responsibility mo sa buhay, lalo na sa mga breadwinner. Kaya kailangan magtrabaho ng magtrabaho. So kailangan ng active income. Magtrabaho ka ng magtrabaho. No, kayod kalabaw. Okay? Para merong pera, no? Merong pera para sa responsibility. So anong kailangan mo gawin? No, pag meron kang income, okay, kailangan pataasin mo yung money line. Okay, ito yung sinasabi natin, mag-ipon ka, mag-invest ka, palaguin mo yan. Okay, para magkaroon ka ng savings. Para sa ganun, habang pinapataas mo yung money line mo, yung big responsibility mo, bumababa yan. Tumataas yung money line mo, ibig sabihin nababawasan yung responsibility line mo para pagtanda mo. Okay, eto nang meron ka, big savings.
less responsibility. Dahil yung basic needs, permanent needs yan. Kaya kailangan yung active income, no? Yung pera mo, yung kinikita mo ngayon na nagtratrabaho, dapat i-convert mo na yan, aralin mo na paano mo papalaguin. Okay, meron tayong tinatawag 4 na P. Okay, pahalagahan mo ang bawat pisong kinikita mo, palaguin mo ang bawat pisong kinikita mo at protectionan mo para magkaroon ka ng peace of mind. Tandaan niyo po yung P na yan. Pahalagahan, okay? Palaguin, protectionan para magkaroon ng peace of mind. O, di ba? Sa buhay natin, ito, titignan niyo po yung spelling ng life, no? Ano yung 2 letra sa gitna? If, no? What if, no? Meron tayong 2 if. What if, ito. Actually, 3 na yan, di ba? What if you die too soon? Sino mag-aalaga sa family mo? Kailangan meron tayong life insurance. Huwag kang maging allergic. Ay, ayoko yan, life insurance. 'Di ba? Pag may namatay, may insurance ba? 'Di ba? So kailangan natin yung life insurance. Protection mo 'yan para sa family mo, para if something happen to you, okay, merong instant money na makukuha ang iyong pamilya para hindi sila kaawawa. Yan yung role ng life insurance. Another if, what if you live too long? Paano pag binigyan ka ng mahabang buhay? What if you live too long? Hihingi ka na lang ba ng tulong? What if you live too long? Ano? Aasa ka na lang ba sa tulong na ibibigay sa iyo pagtanda mo? Di ba? Anong solusyon? Dapat meron tayong long-term investment. And what if nagkasakit ka? Dapat meron kang long-term healthcare. 3 yan. Life insurance, okay? Long-term investment, long-term healthcare. Yan yung kailangan natin ngayon. No? Yan yung solusyon. Yan yung complete financial plan na sumasagot na what if kinuha ka ni Lord ng maaga, dapat meron kang life insurance o instant money. Okay? Protection natin yan para sa ating pamilya. Okay? Another if, what if I got sick? No? Sino mag-aalaga? Sino magbabayad ng hospital bill ko? Okay? So dapat meron tayong healthcare. Then, pangatlong if, what if I live too long? Binigyan ka ng napakahabang buhay. No? So dapat meron kang investment sa long-term healthcare. Na kahit na mabuhay ka hanggat gusto mo, hindi problema yan ng pamilya mo. Bakit meron kang investment, money working for you, kahit wala ka ng trabaho, merong pera na nagtratrabaho para sa'yo. Pag na-hospital ka, meron ka pa rin healthcare na magagamit dahil meron kang long-term healthcare. Okay? So what if? Ano yung pang-4 na if? What if? No? What if merong solusyon tungkol dyan? Ito yung tinatawag natin na Kaiser Ultimate Health Builder. Dahil ang Kaiser natin, meron na tong healthcare, meron na tong insurance, at meron na tong savings and investment. Yan po yung kagandahan ng ating Kaiser bilang isa sa mga solusyon natin, no, na sumasagot na dyan sa 3 major financial needs natin. So dito sa ating Kaiser to, papakita natin yung sample, K100 plan. Okay, so dito sa sample natin at the age of 22 nag-start, batang-bata, no? Sana ganyan tayo noon. Kung mas maaga sana nating nalaman, nakilala si Kaiser, sigurado nakapagsimula tayo ng mas maaga. Now, pag-usapan muna natin yung insurance coverage, no? Yung insurance benefit ng ating Kaiser. Gaano nga ba kaganda ang ating Kaiser? At bakit ito yung lagi natin re-recommend, no, para sa mga baguhan? Okay? Ito yung ating mga plan. Makikita yung may plan name, yung insurance niya, magkano ba, yung accidental death coverage niya, hospitalization coverage niya, yung para sa room and board, yung long-term care bonus niya, at kung magkano yung maturity value niya. Okay? So dito, pag-usapan natin, K100 plan. Ang K100 plan, example, lahat tayo dito. Okay? Ang kinuha natin K100 plan. Magkano ang insurance benefit natin diyan? Meron tayong 450,000 kapag namatay, natural death. Okay? Basta nalampasan yung 2 years contestability. On the 3rd year na nagbabayad, namatay, may 450,000 na makukuha ang family. Okay? Then, alam nyo ba dito sa ating sa insurance benefit ng ating Kaiser, meron tayong 4 na insurance benefit niyan. Number 1, yan yung pagkakaroon ng life insurance na 450,000 based dito sa K100 plan. Pangalawa, yung pagkakaroon ng accidental death coverage, 900,000 times 2 ng term insurance, 450,000. Pag aksidente yung kinamatay times 2, 900,000 ang makukuha or makiklaim ng beneficiary. At hindi lang yun, no? Dahil may tra-transfer pa yung policy, fully paid na. At hindi lang yun,
Kapag nag-mature ang plan on the 20th year, okay, makukuha pa yung maturity value na 1.1 million pesos. Okay, dalawa yung nabanggit ko. Term insurance, accidental. Then, pangatlo, no, yung pagkakaroon ng waiver of installment due to death. Yun, pag namatay na nalampasan yung contestability period, mawi-waive na yung premium. Okay? Mawi-waive na yung premium, hindi na po babayaran. May tra-transfer na yung policy doon sa primary beneficiary, fully paid na. Pangapat na insurance benefit ng ating Kaiser, a waiver of installment due to total and permanent disability. Anong ibig sabihin nun? Na aksidente, hindi namatay. Pero dahil sa pagkaka-aksidente niya, after 6 months, dineclare ng doktor, hindi na siya pwedeng makapagtrabaho. Pag wala ng trabaho, hindi na makapagtrabaho, wala ng income, wala ng pambayad sa Kaiser. Anong mangyayari? Mawi-waive na yung payment, hindi na babayaran. Waiting na lang dun sa maturity value ng ating Kaiser. Yan, ganyan po kaganda yung ating Kaiser. Sa insurance benefit pa lang, panalong-panalo na tayo. Then, when it comes sa hospitalization coverage, kung K100 plan, meron ka na ditong 60,000 pesos na magagamit, no? Annual benefit limit pag na-confine. Pwede mong gamitin yung 60,000 pesos as long as naka 1 year ka na ng pagbabayad ng iyong Kaiser. At meron pa itong room and board na 1,000 pesos per day na magagamit natin. So tatlo, healthcare, insurance, plus yung investment na 1.1 million. At ang kagandahan dito, pag hindi mo nagamit yung annual benefit limit during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, may bonus ka, no? May bonus ka, meron tinatawag na long-term care bonus. 85% ng binayad mo ibabalik sa ni Kaiser. Yan po yung 350,000. Magkano ba yung complete contract price ng K100? 411,000 pesos times 85%. That is 350,000. Kasama yan na makukuha mo kapag nag-matured ang plan. Okay? Kaya 1.1 million pesos yung maturity value niyan. Paano pag nagamit mo yung 60,000 during the 7 years na ikaw ay nagbabayad? Meron ka pa rin ba makukuha ng maturity value nito? Yes, meron pa rin. Nasa 800,000. Tatanggalin mo lang. Ilales mo lang yung 350,000 sa 1.1. Yun po yung makukuha mo. Okay? Yan yung kagandahan dito sa ating Kaiser. Kaya makikita nyo, eto, napakaagang nagsimula. 22 plus 7 at the age of 29. Tapos siya ng bayaran. Magmamature yung kanyang plan at the age of 42. 22 plus 20 at the age of 42, matured na yung kanyang plan. Magkano makukuha niya at the age of 42? 1.1 million. Now, meron tayong tatlong option dito. Pag nag-matured ang plan, number one, pwede mong i-lump-sum or i-withdraw yung 1.1 million pesos. Pangalawa, pwedeng kalahati lang i-withdraw mo, yung kalahati iwan mo muna para meron ka pa ring retirement at healthcare fund. Pangatlo, pwedeng hindi mo muna kunin, dyan lang muna. Kasi at the age of 42, bata pa yan. Okay? So papaabutin at the age of 60, magkano na ang aabutin ng 1.1 at the age of 60? Yan po ay nagkakahalaga na ng 6.4 million. How about 60 years old na siya, meron siyang 6.4 million. Nagkasakit, na-confine, nag-bill ng 1 million. Problema ba yung 1 million? Hindi. Bakit? Meron siyang 6 million na healthcare fund. Pag pinaabot yan at the age of 65, yan po ay nagkakahalaga na ng 10.4 million. At the age of 65, nagkaroon ng major illness, critical illness, nagkabill ng 3 million, 5 million. Problema ba yung 3 million, 5 million na bill sa hospital? Hindi. Bakit? Meron siyang 10.4 million. Diba? Yan po yung kahalagahan ng pagkakaroon natin ng long-term healthcare. Yan po yung sasagot pag nagkasakit ka, pag tanda mo. Dahil unang-una, wala ka ng trabaho, wala ka ng healthcare that time. Diba? Walang ibang makakatulong sa'yo, kundi sarili mo. At yung pagsisimulan na yan ay dapat ngayon. Kaya lagi natin sinasabi, the best time para makapag-start ka is now. Okay? Yan po yung ating Kaiser. Meron ng healthcare, insurance, at saka investment na sumasagot na yan dito sa ating solid financial foundation. Sumasagot na yan dito sa ating three major financial needs, yung ating Kaiser Ultimate Health Builder. Alright? Then, another concept, the power of compounding interest na-discover ni Albert Einstein. Ito yung tinatawag natin na the rule of 72. Divide mo yung interest rate, malalaman mo kailan dodoble ang iyong investment. Example natin, investor number 1, nakahanap siya ng investment, 4%, binigyan siya ng 4%.
okay, na interest rate. Okay, so pwede natin gamitin yung rule of 72, yung number 72, i-divide mo yung 4%, malalaman mo kailan dodoble yung investment niya na 100,000. Nagsimula at the age of 29, okay, nag-invest ng 100,000 at 4% interest rate. So 29 plus 18 years at the age of 47, yung 100,000 niya naging 200,000 na. 47 plus 18 years, okay, 65 na siya, yung 200,000 niya dumoble, naging 400,000 na nung nag-retire na siya. Okay, investor number 2, nakakita ng 8%. 72 divided by 8. Every 9 years, dumodoble yung kanyang investment. Kaya at the age of 65, meron siyang 1.6 million pesos. Pangatlo, okay, naka-attend sa IMG membership orientation. Nakakita ng 12% sa mutual funds. 72 divided by 12%. Every 6 years, dumodoble yung kanyang investment. Kaya dito mapapansin nyo, ano, okay, at the age of 65, yung kanyang 100,000 na ininvest nung siya ay 29 years old, that is nagkakahalaga na ng 6.4 million. Anong napansin niyo po dito? Simple lang, lamang ang may alam. Tama, lamang ang may alam. Kaya wag po natin sabihin na ang financial education ay para lang sa mga mayaman. Ito po ay para sa lahat ng mga Pilipino. Key financial concepts that we need to learn: different investment vehicles we need to know and understand. Do you know that you can be a multi-millionaire if you invest 33 pesos a day? Kaya mo bang mag-ipon ng 33 pesos a day or 1,000 pesos a month sa loob ng 30 years? If kaya mo yan, if maituro mo yan sa mga anak mo, okay, after 30 years, meron kang 3.5 million. Yung anak mo after 30 years, meron siyang 3.5 million. So paano yan? Ito yung tinatawag natin na compounding interest. Ito yung tinatawag natin na wealth calculator. Nag-invest ka ng 1,000 pesos at 12% interest rate. After 30 years, yan po ay nagkakahalaga ng 3.5 million. Matagal? Doblehin mo. Gawin mong 2,000 pesos every month. Para sa loob ng 15 years, meron kang 1 million. Or gawin mo 5,000 pesos a month. Para sa loob ng 10 years, okay, at least kahit papano meron ka ng 1.1 million pesos. Okay? Then, ito yung katulong ano ni Brother Bo Sanchez, no, na tinuruan niya paano mag-invest sa stock market. After 7 years, yan nakagawa ng another book, How My Maid Became a Millionaire. So ibig sabihin, posible pala. Di ba? Basta alam natin yung tamang information. Now, investing in mutual funds. Paano ba ang mutual funds? So lahat tayo, ito napakaganda. Dahil pag once na nag-member ka sa IMG, automatic meron ka ng investment sa IMG at meron ka lang access na makapag-invest sa ating mutual funds. Ang mutual funds po, isang paraan to ng pag-i-invest sa stock market. Ibig sabihin, merong dalawang paraan. Indirect trading, ito yung tinatawag natin na mutual funds. Direct trading, yan po yung tinatawag natin na direct ka na mag-invest sa stock market, na which is not recommended sa mga baguhan. Ang mutual funds, professionally managed, very liquid yan, diversified, low minimum investment requirement, as low as 1,000, pwede ka na makapag-invest, very transparent, pag IMG member ka, okay, meron kang sariling portal, mamomonitor mo every time, every day, ang iyong investment, strong track records, hindi pa po tayo pinapanganak, meron na pong mutual fund investment. Safe and secured, registered yan, at ang pinaka-the best, no, walang tax. Bakit? Highly recommend po yan ng ating government na lahat tayo mga Pilipino ay maging investor sa ating sariling bayan. Yan po yung tinatawag natin na mutual funds. Gusto mo ba maging mutual fund investor? Then eto na yung magandang pagkakataon mo, no? Ang kailangan mo lang mag-enroll lang sa IMG. Right investment vehicle. Kaya ano ba yung goal mo? Dapat alam mo ano yung kailangan mong pag-ipunan. Para sa ganon, alam mo kung anong investment vehicle mo to ilalagay. Okay? Then, ang goal mo, example, emergency fund. Okay? Then, ilagay mo na yun sa bangko para anytime madali mong ma-withdraw. Kung para sa protection mo, retirement mo, education ng anak mo, ilagay mo yun sa mga long-term investment. Okay? Katulad ng stock market, ng HMO, ng mga insurance. Okay? So, dapat alam natin kung ano yung goal natin. Kaya dapat, invest
with a purpose. Okay? Mag-invest ka para sa healthcare mo, para pag nagkasakit ka, meron kang healthcare na magagamit. Hindi mo i-withdraw or ibebenta kung ano na ipundar mo para lang may pambayad ka sa hospital mo. Mag-invest ka para sa retirement fund mo, para pagtanda mo, hindi ka kaawa-awa. Mag-invest ka para sa educational fund ng anak mo, para hindi kawawa yung anak mo na hindi niya makuha yung kurso na gusto niya. Mag-invest ka para sa dream house mo, dream car mo, para hindi mo na kailangan mag-loan. Bilhin mo na yun ng cash. Okay? Mag-invest ka para sa vacation mo, para hindi ka na mangutang. Alamin mo muna bakit dapat ka mag-invest. Okay? Sabi ni Mr. Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Kaya tinuturo natin dito yung pagbibuild ng tamang solid financial foundation. Protection muna bago invest. Now, para sa mga nagtatanong, ano ba yung mga benepisyo? Ano ba yung mga benefits ko pag nag-enroll or nag-member ako sa IMG? Ito yan. Ito yung pag-usapan naman natin. Number one, okay, automatic, meron ka ng 1,000 pesos na instant na nakalagay na sa iyong premium deposit fund savings account. Sa madaling salita, meron ka ng pondo na 1,000 pesos pag nag-enroll ka sa IMG na pwede mong gamitin pang-invest sa iyong mutual funds dahil meron ka ng access. Okay? Number two, okay, automatic, no, pag nag-member ka, nag-enroll ka sa IMG, automatic po, meron ka ng 100,000 pesos personal accident insurance. Walang babayarang monthly. Benepisyo mo yan bilang isang IMG member. Yung pagkakaroon ng 100,000 pesos personal accident insurance. Another benefit, additional 50,000 pesos para naman sa burial benefit natin. Sa pamamagitan niya ng Fidelity Life Insurance, wala kang babayarang monthly. Okay? Number 4, additional pa rin. Additional na benefit ito para sa mga OFW. No? Pag OFW ka, nag-member ka sa IMG, meron kang additional 500,000 accidental death benefit. Total, 600,000 pesos ang iyong accidental death benefit kapag OFW ka na nag-member sa IMG. Okay, wala kang babayarang monthly. Another benefit, additional para sa mga OFW, additional 100,000 pesos burial benefit. Total of 150,000 pesos burial benefit. Agad-agad ang meron ka. Wala kang babayarang monthly. Benepisyo mo yan bilang isang IMG member. Okay, another benefit pag nasa abroad, no, mga international, meron ka pang accidental medical reimbursement benefit up to 100,000 pesos. Yung lagi kong kwinekwento na taga London, nag-CR, nadula sa CR, na fractured yung paa, naoperahan, gumastos, nakapag-reimburse ng 100,000. Benepisyo yan ng isang IMG member. Acts of terrorism, 600,000. Kung meron tayong kababayan sa Israel, nadamay, namatay sa gera, kung IMG member siya, may 600,000 pesos ang kanyang pamilya na makiklaim. Number 8, unprovoked murder and assault, worth of 600,000. Example, yung nabalitaan natin sa Bombo Radio, no? Yung kababayan natin na nurse na namamasyal sa France, kay merong namukpok, na siya yung napukpok, namatay. Kung IMG member siya, ay meron dapat 600,000 na pwedeng maklaim ang kanyang pamilya. Ayan po ang ibig sabihin ng unprovoked murder and assault. Another benefit, accidental disablement benefit. Okay, ito yung na-aksidente na putulan. Example, ng daliri, may 20,000. Dalawang kamay, 500,000. Okay, katulad yung nabalitaan natin na na-aksidente, na putulan ng kamay. Okay, isang kamay, 250,000. So malaking tulong po yun. Ano yung ginawa mo? Nag-enroll, nag-member ka lang sa IMG, nagkaroon ka ng benepisyo. Okay, na accidental disablement benefit. Another benefit ng OFW, repatriation service sa pamamagitan po yan ng ating Everest. Okay? Benefit number 11, pwede ka na maging certified associate financial planner. Benefit number 12, unlimited po yung check-up natin sa ating mga Kaiser Medical Center. Benefit number 13, discounted tayo when it comes sa mga medical services ng ating Kaiser. Ganun din ang ating immediate family. Benefit number 14. Benefit number 15, okay? Pag ikaw ay nagsasalamin, libre na ang 2 frames every year. Ang babayaran mo na lang ay yung lens. Benefit number 16, pwede na tayong kumausap ng mga lawyer. 45 minutes per session, 2 sessions every year. Benefit number 17, pwede na tayong magbigay. Sharing is caring. No? Sa lahat ng mga makakausap natin about IMG, pwede mong bigyan ng free 20,000
personal accident insurance. Benefit number 18 about financial education. So meron na tayong ebook. So kahit nasaan ka, pwede mong ma-download yan. Benefit number 19, meron na rin tayong video book. Tamad kang magbasa, panuorin mo na lang. Benefit number 20, meron na tayong mga financial workshop. Libre po yan, no? From workshop 1 to workshop number 5. So meron na tayong access para maka-attend sa ating mga financial workshop. Okay? Benefit number 26, meron na tayong free ebook, no, para sa pag-test natin o pag-exam para sa license natin ng insurance. Okay? Benefit number 27, meron tayong binibigay ng libreng financial check-up. May sakit ka sa ngipin, sa dentist magpapa-check up. May sakit sa katawan, sa doktor. Ang sakit ay sakit sa bulsa, then kailangan mo magpa-financial check-up. Then, benefit number 28, meron na tayong access dahil ang IMG ay financial brokerage company. So once na nag-member or nag-enroll ka sa IMG, automatic broker ka na. Meron ka lang access dito sa ating mga financial services tulad ng Kaiser, okay? Tulad ng Manila Bankers Assurance. At of course, no, meron na din tayong access. Benefit number 30, libre na lahat ng mga investment seminars. Benefit number 31, okay, 0% entry fee. Every time na magdadagdag ka ng investment mo, walang charge. Benefit number 32, ito yung pangalawang paraan para makapag-invest sa stock market, direct trading. Meron din po tayo dito. Okay, benefit number 33, kapartner din po natin ang Palawan sa mga IMG transaction natin sa murang charge po. Okay, benefit number 34, okay, meron na tayong access sa Memorial Concert Service sa pamamagitan ng Everest. Meron na din tayong access sa ating marketplace, no? Kung merong Shopee, Lazada, sa IMG, meron din tayong marketplace. Okay? Then benefit number 36 na yan. Ito napakaganda, no? IMG movies, no? Papanoorin na lang natin. Napakalaking bagay na po yan. Okay? Then benefit number 37, makaka-discount tayo sa mga non-life insurance. Okay? Makaka-discount din tayo sa mga real estate. Okay, benefit number 38, makaka-discount din po tayo sa APS sa pagpapagawa ng Will and Trust Testament Corporation. Sa pamamagitan po ng IMAX, grupo po yan ng mga lawyer. Discounted po tayo dyan. Benefit number 40, gusto mong bumili ng brand new car. Then, mag-member ka lang sa IMG, makaka-discount ka sa pag-avail o pag-purchase ng mga brand new car. Benefit number 41, meron tayong mga rewards. Be in the financial industry, pwede natin gawin ang business ng IMG. Benefit number 42, makapag-travel around the world ng libre. Yes, tama po yung narinig mo. Marami kang pagkakataon at opportunity na makapag-travel around the world ng libre. Okay, benefit number 43, meron tayong mga world-class recognition, mga SMD Watch. Benefit number 44, maging millionaire ring earner sa IMG as a proof, no, na merong kita, no, when it comes to business. Then benefit number 46, no, pwede kang magkaroon ng world-class recognition na Rolex watch, magkaroon ng free SUV car, magkaroon ng free healthcare. Ito po, benefit number 48, napakalaking bagay. Every year, no, pwede kang mag-qualify para magkaroon ka ng free healthcare. Okay, benefit number 49, automatic din, pag nag-enroll, nag-member ka sa IMG, automatic meron kang username and password para maka-login tayo dito sa ating members portal. Okay, then updated tayo daily sa IMG. Meron na din tayong sariling e-wallet sa pamamagitan po yan ng ating Mura Cash. Okay, benefit number 52, napakaganda dahil meron na din tayong digital marketing platform. Ito yung paggawa ng sarili nating website, email marketing, affiliate links, okay, Dominate live webinar, yung ating pre-recorded webinar, Dominate survey, events, stat report, mentors, libre na po lahat yan. Okay, at meron din po nagtuturo sa atin si Jomar Hilario, no, napakahusay na digital marketing guru, at ganoon din kay Alan Ngo when it comes sa ating email marketer. Okay? At of course, additional benefits ng mga nasa abroad, yung pagkakaroon ng Visa card, at makaka-attend sa mga exclusive events, makakasama sa mga exclusive run and contest. Yan po lahat yung mga benepisyo ng isang IMG member. Napakarami po nating mga benefits dito po sa IMG. Ito tayo, as a member, meron ka lang access sa ating mga major providers tulad ng healthcare, nandiyan yung ating Kaiser. Tulad ng life insurance, nandiyan yung ating Manila Bankers Assurance at saka Fidelity Life. Okay? Tulad ng investment sa stock market sa pamagitan po ng Ramper Financial. Okay, kapartner natin dito yung mga Soldivo, Atram, PhilEquity, BPI, Sami, Fun Life at yung ating MyTrade. Then real estate, nandiyan ang Ramper Realty,
SMDC, Ayala Land, saka DMCI. General Insurance at saka Allied Services. One-stop shop brokerage company na po tayo dito sa IMG. Wala ka nang hahanapin pa. Okay? Ang mission natin ay mag-educate. No? At kung nakita mo, kailangan mo yan, yung mga tinuturo natin, then nasa sayo ang desisyon. Okay? So, did you like what you have learned today? Then, it's time to act on it today. This is the best time para makapagsimula ka na din ngayon. The best gift na pwede mong ibigay para sa sarili mo ay makapag-register ka bilang isang IMG member at makapag-start ka sa ating Kaiser bilang level 1 investment natin at i-share natin kung ano man yung mga natutunan natin dito. Okay, so ang schedule po natin every Sunday and Wednesday, 8 p.m. po yan. And here's the good news, whatever situation you are right now, you can make a change. You can go from being broke to being blessed. You can zero out your debts and you can start today. Okay? Ito po, dating school principal, isa na po sa mga CEO ngayon. Okay? Dating senior citizen noon hanggang ngayon, pero isa na po sa mga CEO ngayon. Okay? Dating basurera noon, isa na rin po sa mga CEO ngayon. Kasama ko po yan na na-promote sa Malaysia. Okay? Dating housewife noon. Okay, Executive Vice Chairman ngayon. At ito yung mga naging activities natin after po nung tayo po ay nag-for good bilang isang OFW kung saan-saan po tayo nakakarating para magturo about financial education. Okay? We believe kaya natin na makapagpabago ng buhay ng isang pamilya. We believe in our mission. We believe in the power of financial education. We believe that the best gift that you can give to yourself and to your family is financial freedom. Huwag na po nating ipamana pa ang kahirapan. Ito po yung nasimulan natin na office kung saan tayo nagtuturo right now at ito po yung mga natulungan na natin dito na makapag-claim ng kanilang mga benefits, death claim, maturity benefits, yan po. No, marami na po tayong mga natulungan. Dito lang po yan no, sa IMG Itiagi Isabela. Okay? At meron na rin tayong office sa Kawayan, sa susunod po na bayan ng Itiagi. Tandaan, you are the solution to your future. We cannot control our country's economy, but we can control our own economy. Kailangan talaga natin right information, right choices, right decision para magkaroon po tayo ng right result. Okay? Ito po yung ating ginagawang part-time nung nakilala po natin si IMG nung tayo po ay nasa Macau. Yan. So lahat ng mga nakikita niyo diyan na mga kausap ko po hindi ko po lahat kilala yan. Nakilala ko lang sila dahil po sa social media. Sila po yung isa sa mga nagtanong ng how sa aking Facebook account. At ngayon, yung karamihan naman ng mga member natin ay yung mga nagtanong naman sa TikTok natin dahil nagti-TikTok po tayo every day. Okay, so dati po tayong security guard sa Macau. 10 membership benefits pa lang po yung meron noon, pero ngayon more than 60 benefits na. Life after Macau, napakaraming opportunity po. Ang nakuha natin, ayan, yung nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng radio interview. Okay, makasama natin ang team ni Corina Sanchez at si Corina Sanchez mismo. Tayo yung nagbigay ng financial literacy seminar diyan po sa May Cubao. Okay, at ayan, kasama natin diyan mismo si Corina Sanchez Rojas. Tama ba? Corina Sanchez Rojas. Okay? Lagi tatandaan, financial independence is not a dream. It's your decision. So para sa lahat ng mga first time na naka-attend po, ayan, pwede pong fill out yung ating gift para sa ating 20,000 personal accident insurance, no? Para sa mga first timer, kunin niyo lang po ito dun sa mga nagpa-attend po sa inyo. Okay? Ang kakampi ng IMG community, dumadami. Kakampi mo, kakampi natin, Senator Rapi Tulfo. Kaibigan, kabalitaan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. At ang ating kapatid Daniel Padilla bilang brand ambassador natin dito po sa ating Kaiser at si Kuya Boy sa ating Manila Bankers Life. Maraming salamat at laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. Once again, my name is Winifred Pungan Asuncion Jr. At laging nagsasabing,
the best time to start is now. Ito po yung magandang pagkakataon para makapagsimula na rin po tayo ngayon. So once again, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? At dadako na po tayo sa ating Q&A, question and answer. Once again, maraming salamat.